Sa mga parating ng Canada, Saskatchewan na gustong mag-aaral dito, ito yung Southeast College ng Esteban. Ayan, tulad ng sabi ko, more on technical courses ang mga course dito. Southeast College ng Esteban. Ganda ng araw kaso sobrang lamig, guys. Ano pa rin, minus 36. Buti wala akong gaanong hangin. Okay guys, sharing tayo. Continue sa kwento ko kanina. Nandito ko ngayon sa Southeast College ng Esteban. Good news sa mga gustong pumunta ng Canada sa pamamagitan ng student, international student visa. Ayan, dahil nakausap ko mismo yung building manager, so dito sa may information na sa office dito, dahil nakala dahil nga yung CCJ habang meron siyang home alone course. Ayan. So ito yung nila, nabasa ito yung booklet about international student. So ito siya, Southeast College. Ayan. So ang Southeast College is a public college located in Southeast Saskatchewan, Canada, with campus location in Weyburn, Saskatchewan, Esteban dito sa city namin, and Asinubia somewhere, and papuntang yan, sakop pa rin ng Southeast, malapit-lapit sa Weyburn, in between ng baba ng Weyburn na yan. Tapos Mosmin, Whitewood, and Indian Head. Ayan. So ito yung mga school na kung saan pwede yung mga mag-student, pwede yung mga mag-international student visa. Ayan. So nakausap ko mismo, may source tayo, dahil nakipagkwentuhan siya, and then hindi ko na rin kasi baka sabihin bakit ako tinatanong pati yung pangalan. So it's confidential syempre, pero may katungkulan nga siya dito sa Southeast College. Then just nagsishare lang tayo, malay natin, para sa mga student, mag-international student visa. Sa pamamagitan yan, isa yun sa major na pathway na para ang isang foreign ay pag gustong makarating dito sa Canada. So major na pathway, masasabi ko na marami kasi dito mga foreign na international na nagmumula sa iba't ibang bansa, na sa pamamagitan ng student visa international kaya sila nakakarating. Then after kasi ng mag-aaral sila ng minimum 9 months pala, tapos may 2 years course, pero mga lang to, mga more on, nabanggit ko na kanina, ang Southeast College ay yung mga trade, let's say pwede sigurong sabihin ko na technical school. Ayan.
Kumbaga sa atin, may hahawig ko siguro sa TESDA. TESDA ba? Ayan. Nung panahon, tinatawag namin manpower. Nung panahon, during 90s. Ayan. Dahil meron tayong mga kamag-anak, may pinsan akong nag-aaral sa manpower, and then on that year 1995 nag-transition siya ng TESDA, technical education, ganon, sa Pilipinas. So ito yung may hahawig ko kasi ang mga courses dito, ito isa-isahin natin. Yan. Ito ang dito sa ano na ito, 2000 example lang. Ito yung templates na naka-saad dito sa 2025 and 26 program intakes. Ayan. So ibig sabihin, ito yung mga program na pangalan, names, tapos yung or masasabi kong courses. Ayan. So merong una, Business Diploma in Management. 2 years course siya pero sa bandang Weyburn naman siya. Pangalawa, mental health and addiction counseling diploma. Dito siya sa city namin, dito sa Esteban. 2 years siya. Pero ang tuition fee niya ay 25,392 and estimated box and materials per year $900. So yung 25,392 is per year siya. Ayan. Tapos itong pangatlo na trade na course, Heavy Equipment, Truck and Transport Diploma. Dito rin to sa city namin, dito sa may Esteban. Ano lang siya, 6 months guys. Ayan, mga kababayan. Pero ang tuition fee niya per year is 21,994, and then ang estimated box and materials per year 1,530. Then number 4, continuing care assistant certificates. So itong course na to, ito yung once na graduate ka, pwede ka sa mga hospital, yung mga nagiging CCA, ayan, pwede ka sa ano yan. So ang location, campus location is meron dito sa amin, sa city namin, sa Esteban, Weyburn, Sinubia and Whitewood. 4 na campus ang once na dumating ka dito sa Saskatchewan, merong 4 na campus dito sa Southeast College. Then yung haba, length of program, pag kinuha mo to ay 9 months lang. And then yung estimated tuition fees and per year 17,500. And then yung estimated box and materials per year is $1,300. So ito kasi yung tulad ng sabi ko kanina, major pathway na tama ba yung pagkakabigkas ko, na mako-consider ko na ito yung pinaka major na para makarating ng Canada, yung isang foreign worker, yung isang foreign, ayan, kasi hindi pa worker, student pa. Ito yung mga major na kadalasan para makatungtong dito sa Canada. And then after ng school, talagang dahil nasa Canada ka na, mas mabilis na lang na makapaghanap ng trabaho. So school and then tiyaga-tiyaga lang. Total ang panahon ngayon ay napakabilis na talaga. So after school, naghahanap sila ng trabaho. So parang kailangan mo talagang gumasto kung gusto mo talaga makapag-Canada. Para sa akin, yun yung aking opinion. Pag talagang wala ng ibang option, ayan, di tulad ko, magkaiba ang layo ng pinanggalingan, ang layo ng proseso nung ako ay nakarating dito way back on nung 2010 pa ako dito. Nag-apply ako ng 2009 when I was in Saudi Arabia. Talagang iba yung yung proseso dahil as foreign worker. Then as foreign worker, after 6 months I started to submit or applied my application para sa permanent residence, and then pa sunod-sunod na yon. Depende kung gusto mong hanggang permanent residence ka na lang. Then after all 2 years, nag-decide kami, buong pamilya, nung nandito na sila, yung pamilya ko ay nag-decide kami na mag-Canadian citizen. Ayan.
So ayun. So itong mga trade na to, when I was talking with her, to the person na nabanggit ko na dito may katungkulan, tinanong ko kung meron silang accommodation. How about accommodation? Sabi ko, itong binigay mo na ito, per year tuition fee, and then yung mga books and materials, tapos syempre may mga added pa yon. Ganon talaga, ito yung templates nila. Syempre yung magiging cost of living mo, maliban na lang kung let's say may pamangkin ako, mag-example ako, halimbawa may isa akong pamangkin, ang init, halimbawa may isa akong pamangkin or gustong mag-student, international student visa, gusto niyang mag-aaral dito, pwede siyang makatipid dahil ako pwede siyang tumira sa akin, pero depende kung kung yung campus ng kanyang kukuhaning na program ay magmumula dito sa city namin, dito sa Esteban, and then kaya ko siyang ma-help, let's say sa pagtira, hindi wala na siyang babayarang rent sa board and lodging niya. Tapos syempre bilang kamag-anak, nandun na yun, hindi nawawala yung makatulong bilang pamilya, So ngayon, kaya ito, nagulat din ako dahil ang pagkakaalam ko, yung Southeast College ay talagang para sa mga nandito na, para sa mga Canadian lang or nandito na sa loob ng Canada ang pwedeng mag-aral or pumasok dito as a student. So I was surprised na meron palang international dito, international student. So marami na raw dyan, iba-ibang from Asia din, tulad nga nito, ayan, mga Asian to, ayan. So nandito sa booklet na to, nandito rin yung kung paano mag-apply, international students application process. Ito may step 1, step 2, tapos step 3, 4 study permit, ayan. Tapos pag meron silang website na pag interesado ang isang estudyante na gustong mag-international school, lang sa mga makakapanood nito, please put on my comment section na lang, para kung sakaling gusto nyong malaman ito, pwede kong ibaba yung kung saan, anong website, kung paano mag-apply. At ang application fee is $140 Canadian. Ayan. Tapos nandito rin kung paano sila kukontakin. Pero syempre hindi ko muna siya bababa dahil syempre for privacy. And eto siguro bilang kababayan, pag may mag-comment interesado, pwede kong magbigay lang ng kaunting ng share kung paano, tapos magbigay ng impormasyon kung talagang interesado na gustong makarating ng Canada at sa pamamagitan ng international student visa. So nandito lang, total nasa akin na yung booklet, pwede nating i-share yung kung saan, kung paano. Total, siguro naman pag sinerge nyo, nasa internet lang, pag sinerge nyo yung Southeast College Esteban, Southeast Saskatchewan, ay talagang nandun na yung buong detalye. So kahit pa paano, syempre once na na-share natin to, may mga possible tayong pwedeng matulungan na kababayan, mga kabataan na naghahangad na makarating ng Canada sa pamamagitan ng international student visa. So nandito, so Southeast College, once na inopen nyo yan sa website, nandun na lahat, makikita nyo yan kung paano mag-apply ng application, kung paano yung proseso, kung paano yung process, nandun na yun. At syempre malay natin may mga makakapanood ng ating content ngayon na
wala pang idea na pwede pala yung ganon. Pero syempre sinasabi ko, yung pagpunta dito sa Canada as a international student visa ay hindi basta-basta. Ito yung sa pagkakaalam ko, ito yung may mga kababayan, mga nag-aaral ng high school sa Pilipinas na gusto mag-aral international tulad dito sa Canada. Sila talaga yung may mga pera, may mga kakayanan yung parents na papag-aralin, may provide yung needs ng kanilang mga anak na makapag-aral dito sa Canada. So para sa mga hindi kaya, mahirap, pero syempre pwedeng sumugal. Yan. Yung mga mahirap na wala namang gaanong magandang trabaho yung mga parents, ang iba dyan sumusugal talaga pag may mga property or mga lupa na mga pwedeng ibenta or isangla, talagang sugal na ang tawag nun. Pero dito naman masasabi ko, napakarami na ditong nakarating sa Canada na once na nakapag-aral, automatic na po yun, automatic na after study, talagang ang daming trabaho dito. Pag nandito na sa Canada, sa loob ng Canada, ang daming hiring dito, iba-ibang trabaho, napakabilis na lang. Yun nga lang, yung pagpasok ng Canada talagang, lalo na ngayon sa panahon ngayon, ay mahirap na, lalo na nung nagkaroon na ng mga bagong rules na naman, mga pulisiya na ilinabas ang Canada, na dahil nga sa ang dami ng mga foreign worker or mga immigrant, talagang nagbawas sila ng, sabi nga, ayun, kung matatandaan ko pa yung napanood ko, halos 21% yung mababawas na balita ko. May mga uuwi, nakakalungkot syempre, nandito na sa Canada tapos bigla pang papauwiin. Sila yung mga hindi pa permanent residents na aabutan ng bagong rules na dahil nga sa pagbabawas. At hindi lang naman mga kababayan, mga Pilipino. Napanood ko rin ang isa sa mga apektado dito, yung Indian community, yung from India. Ang dami kasing mga India dito, mga international student din sila. Kaya ayun, ang dahilan kasi ang dami ng mga foreign worker, ang dami ng mga foreign, tapos parang hindi nagmamatch sa mga bahay, mga pabahay. So kinukulang na hindi sapat. So yun yung napanood ko. Kung tama ako, kung mali ako, pwede kayong put a comment, baka mali yung pagkakaintindi ko. Matagal-tagal na kasi yon, nakaraang pa yun, baka nakalimutan ko na kung tama ba yung aking sinasabi, yung pagpapaliwanag ko na yun yung ang pinakadahilan ay yung napakadami ng mga foreign dito, kaya magbabawas sila na halos 21% daw magbabawas, or hindi muna sila magpaparating or hindi muna kukuha ng mga foreign papunta dito sa Canada, dahil nga sa dami-daming foreign na nandito na sa Canada, tapos nagkakaroon ng yung kakulangan sa mga housing, yung mga tirahan, accommodation. So yun yung napanood ko. So yun lang muna guys, maraming salamat. Nagkaroon tayo ng chance na mag video dahil habang nag-aantay ako kay CJ, nasa loob sila. 2.5 hours kasi yon yung yung home alone course. At yan, today magkakaroon na ng certificate si CJ ng home alone. So after school, kahit wala siyang kasama, pwede na siyang mag-stay sa bahay without ng nakakatandang kapatid or magulang. Pwede na siyang mag-isa sa bahay. Yan, 2.5 hours yung course na yon ng home alone. Sa 10 years old pataas, pwede nang kumuha ng course ng home alone. Ayan, yung mga batang may ganong edad. So maraming salamat, and anyway, happy family. Bago ang lahat, batiin ko nga pala, happy Pamilya Day. Family Day kasi dito sa Canada, dito sa amin, dito sa Canada. So happy Family Day, and buti na lang day off
na taon na sumakto na yung aking car. Ayaw umandar ng ilang araw na, so wala akong, buti na lang hindi kami pinapasok, stay warm daw. Buti na lang wala naman talaga akong gagamiting car. Ito hindi naman to sa akin, sa asawa ko to, kay Maria ito, kaya wala akong magagamit na car today. Buti na lang kahapon may mabait tayong kapitbahay na nagpahiram ng sasakyan, kaya may nagamit ako papuntang trabaho. Solo driving kasi ko ngayon. So thank you very much guys, and happy Monday today. Monday ngayon sa Pilipinas, pero hating gabi na, and dito ahead ng 14 hours ang Pilipinas, kaya ito dito sa amin alas 10:20 ng umaga ng Monday. So maraming salamat ulit guys, thank you.